So guys, magandang gabi mga hamiturista. So hindi ko pa nahihigpitan kasi nasa ilalim itong tangga ng gas eh. Pero someday yung God's perfect timing kung sino yung taong dadalhin sa akin ni God para mag-ayos yan. So yan, God's will. Pero nanood niya ako guys, so and yung reservoir tangkap niya guys yan sa ilalim. Umorder pa ako sa Shopee, so from Indo din guys. So ito, kakalasin ko to guys kasi nandito yung takip na to para may kabit ko to. So mamaya videohan natin ulit. So ito na guys yung old na cap. So papalitan ko na nitong may gauge guys na nabili ko rin sa Shopee. So same yan sila ng number 1.1. So ito guys 1.1 din, ayan o. So ayan guys, natanggal ko na. Ayon nga sa akin mga pag-aaral guys sa YouTube. So etong part na to na-worn out to. Kaya minsan itong goma na to hindi na siya nagsisilid masyado kasi luma na, malambot na. So pati yung spring niya siguro matigas na guys. And ito yung nabili natin bagong bago, fresh na fresh. So yung spring niya matigas pa yung spring nito. Pero bago natin siya takpan ng bago natin takip guys, bumili muna ako sa Ace Hardware ng kulad guys. Ayan o, mahal yung niya, mas mahal sa Ace Hardware guys ng isang 109. Kasi nung nagpa-change kulad ako nga guys, itong na to sa labas 300 pesos lang to, pero pag sa SM 409. So maganda naman dito guys sa radiator ko, kada i-check ko siya, kahit nag-overflow siya dyan sa ilalim niya, yung tubig ng radiator ko hanggang dito lang lagi sa kalahati yung coolant niya. So guys, dito sa reservoir magsasalin din tayo. May laman pa naman siya, kunti na lang, pero dapat dito lang sa low lang natin. Ilang minuto pa nga lang umaanda na guys, nag-overflow na naman yung coolant niya. So ganito siya, minsan walang overflow, minsan meron. So it's a problem guys. At lumabas na rin yung overheat sign niya guys. Kaya kailangan na natin itong pagawa. At ngayon guys, nagtanong tayo kay Tatay Louie para ipagawa. And babalik natin to ng after 2 days sa kanya kasi may rides lang siya. Magpunta siya kasama yung mga tropa niya. So bumili na rin ako ng takip ng bagong receiver cap tank natin guys, galing pa sa Indonesia yan. So sa Shopee ko nakita, and thanks God ako sukot naman, same na sukat. Ay ilalagay ko siya ngayon dyan sa receiver guys. So para bago na yung unit natin. So normal naman sa second hand guys yung mga ganitong problem, at least minor lang to, hindi katulad ng pag-engine talaga magasto. So mga normal lang napapalitan to guys, mga rubber cap sealant lang yan ng mga reservoir natin. So kung ano pa yung makikita natin dito guys, kasi second hand to, papatinuin lang natin para magamit natin na maayos. So ito guys, nailagay na natin yung bago nating na-order na rubber cap tank sa ibang bansa. So ayan, para wala na rin tayo maging problem. Unti-unti na natin siya ginamit guys yung bike natin, kasi nalagay na natin yung rubber cap tank pero hindi pa rin siya umubra at tumulo pa rin talaga kapapaayos. So yan, tumagas siya ng malala guys. So ibig sabihin talaga hindi yun yung problem, may papalitan pa. So ngayong araw din na ito guys, dinaretso ko dito kay Tatay Louie para ipaayos talaga kung ano yung pinagmumulan ng tagas na yun. At ang sabi ni Tatay Louie ay ang thermostat guys, kaya kinalas yung tangke para makuha yung thermostat sensor guys. Na feeling daw niya hindi na bumabalik, kaya nag-overflow siya, and sira na rin yung spring. So pinalitan na yan guys, and sinabay ko na rin yung pagpapataas ng ng shock guys, kasi dati naka-lowered. Ito nga pala yung thermostat na papalitan natin guys, na malambot na yung spring niya, kaya papalitan na siya, kaya nag-overflow siya. So ayan, binalik na nga natin sa stock na height yung front natin guys, na manibela natin, kasi yung unang may-ari yata nito guys, pinalowered
So, syempre matangkad tayo, kailangan natin medyo mataas guys. At yung lugar din namin ay medyo malalaki yung humps, parang ayaw magpadaan. So, kailangan talaga natin na mataas. Ito, unti-unti na nililinis ni Kuya yung housing ng thermostat sensor natin guys para maayos na to. At nilalagyan niya na ng konting mga epoxy o sealant. At may libre pa tayong pamilo guys. Ayan. Ang babait nila dito guys. Ayan ang patuloy niyang inaayos para magamit na natin ang maayos yung motor. Ayan. At sa mga oras na nga to guys, binalik na niya para matry. At ito pala yung coolant na ilalagay natin guys, pandagdag. So itong ano na to guys, inabot na tayo ng gabi magpagawa at hindi pa rin nagagawa kasi medyo matagal yung pyesa. At ito guys, sinasalina na para maging maayos na siya. And mamaya tatry na yan, babumbahin ng konti. Parang tawag dyan, binibleed yung sealant. Hindi sealant, binibleed yung coolant. So ayan guys, si Master Boss Louie ayan, ito yung mga ginagawa niya guys. So yung shop niya guys, exclusive lang pala sa mga big bike. Yung ginagawa. Ito nga guys, try na natin yung big bike natin. Nagawa na, nabuo na. Bumba ka na! Ayos na po siya at wala na problema. Ito nga pala guys, si Nathan. Gusto niyang bumomba, 19 years old. Pangarap niya yan. So pinagbigyan na natin kasi ganyan din tayo nung bata tayo. Nangarap na tayo makapagbomba ng pero ngayon in God's blessing nakakapag-trip na tayo at nakakabomba rin tayo at the same time. So yan, huwag tayo maging madamot. Ingat, rides.